Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Mundo ng Xuanyuan. Para kay Han Tianyang, kakaiba siya at labis na nabigla. Hindi niya akalain na may pangalawang mundo sa universo na ito. Huminga ng malalim si Han Tianyang para pakalmayan ang kanyang kalooban. Alam niya na ang dahilan kung bakit ang daming sinabi ni Aaron sa kanyang sarili ay ang pagkakaroon niya ng tiyak na bigat sa isip ni Aaron. Kung hindi, hindi na niya kailangang pumunta sa Yanjing. Delikado ba? Tanong ni Han Tianyang. Well, napakadelikado. Ang mundo ng Xuanyuan ay hindi mapanganib para sa Aaron, ngunit ang kanyang pinakahuling destinasyon ay ang 8th Party World, at ang 8th Party World ay hindi isang ligtas na lugar para sa Aaron. Mag-ingat. Bumalik ka para makita ako kung may pagkakataon ka, sabi ni Han Tianyang. Hindi niya hiniling kay Aaron na dalhin siya sa mundo ng Xuanyuan, dahil alam ni Han Tianyang na ito ay isang mapanganib na lugar para sa Aaron, kaya nang pumunta siya, naantala lang niya ang Aaron. Ang Aaron ay dumanas ng sapat na kahihiyan sa pamilya ni Han mula noong siya ay isang bata. Ayaw na siyang bigyan ni Han Tianyang ng gulo dahil sa sarili niya. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa akong bumalik. Aaron upang sabihin ang totoo, hindi niya sinabi hayaan Han Tianyang hinalinhan salita. Bumantong hininga si Han Tianyang at sinabing, akala ko mamanahin mo at maisulong ang pamilyang Han sa hinaharap. Ngayon ay tila mahuhulog ang pamilya Han sa mga kamay ng iyong kapatid sa madaling panahon. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Han Tianyang, dahil si Han Jun ay isang tunay na basura sa kanyang paningin. Ngunit ngayon sa ganitong sitwasyon, si Han Tianyang ay walang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang Aaron, si Han Jun ang magiging tanging kapalit. Walang pakialam ang Aaron sa mga ganitong bagay. Ang makukuha ni Han Jun ay walang kinalaman sa kanya. Bukod dito, ang lahat ng bagay sa mundo ay matagal nang walang kabuluhan sa Aaron, at wala itong gaanong pagkakaiba sa sinuman. Nandito ka pala lolo. Ang Aaron ay naglalabas ng isang banal na kastanyas. Bagamat wala siyang planong umalis kasama si Han Tianyang, umaasa rin siyang mabubuhay pa si Han Tianyang. Sa kapangyarihan ni Shengli, lalakas ang katawan ni Han Tianyang at tataas ng husto ang kanyang buhay. Kung maaari niyang mapagtanto ang ilang mga pamamaraan ng paglilinang sa kanyang sarili, hindi isang malaking problema ang mabuhay ng 100 taon. Ano ito? Nagdududa si Han Tianyang. Kung kakainin mo ito, maiiwasan mo ang lahat ng uri ng sakit at mapapahaba ang iyong buhay. Sabi ni Aaron, may ganyan ba sa mundo? Nagulat si Han Tianyang. Hindi ito pag-aari sa lupa. Ito ay tumutubo lamang sa lupa sa ilang kadahilanan. Paliwanag ni Han. Pagkatapos kunin ni Han Tianyang ang banal na kastanyas, inilagay niya ito sa kanyang bibig. Hindi na kailangang nguyain ito. Ang banal na kastanyas ay natunaw sa isang piraso ng pag-init, na agad na umabot sa lahat ng bahagi ng katawan ni Han Tianyang. Napakainit. Hindi mapigil ang sabihin ni Han Tianyang. Lolo, wala nang iba, kailangan ko nang umalis. Sabi ni Aaron. Darating ang paghihiwalay. Alam ni Han Tianyang na bagamat maaari niyang hayaan ang Aaron na manatili sa bahay ng 2 pang araw, wala itong saysay. Sa kabaligtaran, maaantala nito ang negosyo ng Aaron. Sige, mag-ingat ka. Kung may pagkakataon ka, tandaan mong bumalik at makita ang pamilya, sabi ni Han Tianyang. Aalis na sana siya sa compound ni Han, nakita ni Aaron na may palihim na nakatingin sa kanya, ngunit walang galit. Nanay, Aaron na sigaw. Lumabas si Shijing mula sa dilim,
na may malamlam na ekspresyon, at sinabing, kababalik mo lang, aalis ka na ba? Maraming taon na ang lumipas, kaya hindi ka magtatagal sa bahay. Bagamat walang malaking agwat sa pagitan ni Shi Jing at Aaron, hindi pa rin nangangahas si Shi Jing na makialam sa buhay ni Aaron. Alam niya ang Fengchen Commercial Building Project sa Yuncheng, at alam din niya na ang Aaron ay masyadong abala para manatili sa Yanjing, ngunit ang Aaron ay ang kanyang sariling buto. Kung wala ang pang-aapi ni Nangang Chenkyo, ang saloobin ni Shi Jing sa Aaron ay unti-unting nagbago, at magsisimula siyang mahalin ang Aaron. Marami pa akong mga bagay na kailangan kong harapin. Pagbalik ko sa oras na ito, ako gusto ko lang sabihin sa lolo ko ang ilang bagay. Sabi ni Aaron, may problema ba sa kumpanya? Handa bang tumulong ang lolo mo? Alam ni Shi Jing na si Aaron ay isang matigas na tao. Kung hindi niya kailangan, hindi siya hihingi ng tulong. At sa pagkakataong ito pabalik sa Yanjing, ay malamang na maging isang napakalaking problema, ay mapipilitang humingi ng tulong kay Han Tianyang. Nay, walang problema sa kumpanya ko, at hindi ako uuwi para humingi ng tulong sa lolo ko. Makakatiyak ka na walang makakapagdulot ng gulo sa akin ngayon. Nakangiting sabi ni Aaron. Noong bata pa ako, natuto akong magyabang. Natuto ako sa iba. Kumunat ang noo ni Shi Jing. Oo, kung hindi ka natutong magyabang, Aaron, mayroon ka bang ibang tunay na kakayahan? Isang kakaibang boses ang narinig. Lumabas si Han Jun kasama si Nangang Chenkyo. Han Jun, ang pamilya Han sa Yanjing ay ibibigay sa iyo sa hinaharap. Napagkasunduan ko ang aking lolo na mas mabuting huwag mo na akong guluhin at hayaang magbago ang isip ko. Malamig na sabi ni Aaron. Dahil dito, medyo hindi inaasahan si Han Jun. Noon pa man ay tinuturing niyang si Aaron ang kaaway na lumalaban para sa kapangyarihan ng pamilya, ngunit ngayon ay sinabi sa kanya ni Aaron na mamanahin niya ang pamilyang Han sa hinaharap. Paano kaya? Paano niya isasantabi ang kapangyarihan ng pamilyang Han at sasamantalahin ang kanyang sarili? Si Han Jun ay nagtaas ng nakakainis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Alam niya na ito ay tiyak na malisyosong bitag ni Aaron. Tingin mo tanga talaga ako, ibibigay mo ang kapangyarihan ng pamilya. Naiinis na sabi ni Han Jun. Kapangyarihan ng pamilya. Nginitian ni Aaron ang apat na salitang ito at sinabing, power ba talaga ito? Sa paningin ko, wala lang. Panipi, nagkukunwaring walang pakialam. Naiisip mo ba kung paano ako iipit sa pamilyahan at patayin ang kalaban kong si Aaron? Napakasama mo, hindi mo ba talaga iniisip na maloloko ako? Sabi ni Han Jun. Malamig din ang mukha ni Nangang Chenkyo. Hindi siya naniniwala sa mga salita ni Han Sanchen. Bagamat may magandang development si Han Sanchen sa Yuncheng, paano maihahambing si Yuncheng sa Yanjing? Ang kanyang industriya sa Yuncheng ay hindi kasing halaga ng courtyard ni Han. Paano niya isusuko ang karapatan ni Han? Han Jun, hindi kita kailanman pinapansin, at hindi ko kailangang mag-aksaya ng oras para sa iyo. Ngunit gusto ko ring bigyan ng babala na kung wala kang kakayahang mapanatili ang relasyon sa pagitan ng pamilyang Han at ang tatlong pamilya, kahit na ang pamilyang Han ay mahulog sa iyong mga kamay, ito ay bababa. Sabi ni Aaron. Ang saloobin ng tatlong pamilya sa pamilyang Han ay binago ni Aaron. Kahit na hindi aminin ni Han Jun, alam niyang ito ay isang hindi mababago na katotohanan, at ang mga salita ni Aaron ay natural na nagbago sa kanyang pandinig. Aaron, ayaw mong sirain ang relasyon ng pamilya Han at ng tatlong malalaking pamilya. Alam mo ba ang ganitong bagay na nakakasira sa iba ngunit hindi nakikinabang sa iyong sarili? Alam ni Han Jun na hindi kayang sugpuin ng kanyang posisyon ang Aaron, kaya kailangan niyang umalis sa Han Tianyang. Tulad ng sinabi ko, wala akong oras para harapin ang mga basurang tulad mo, at wala akong pakialam na gawin ang ganoong bagay. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito ni Han Jun, biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Siya lang naman ang pinapagalitan si Aaron. Kailan naman ang turn ni Aaron para pag-alitan siya? Basura. Ikaw ang basura, ang tunay na basura. Mula maliit hanggang malaki, basura ka rin sa paningin ko. Wala ka bang kaalaman sa sarili? Sabi ni Han Jun na nagngangalit ang mga ngipin. Sa proteksyon ni Nangang Chenkyo, si Han Jun ay may tunay na katayuan bilang isang young master sa pamilyang Han. Sa kabaligtaran, ang Aaron ay hindi kasing ganda ng isang utusan, kaya makatwiran para kay Han Jun na tretuhin ang Aaron bilang isang basura.
Ngunit ang Aaron ay hindi na ang inaipang Aaron. Ang isang tao na walang kahit na pinakapangunahing kakayahan upang pangalagaan ang kanyang sarili ay kwalipikado pa ring sabihin na ang iba ay basura. Sa oras na ito, narinig ang malamig na boses ni Han Tianyang. Ngayon lang, matapos malaman ang kakayahan ni Aaron, mas naunawaan ni Han Tianyang ang tungkol sa lakas ni Aaron. Sa harap ng Aaron, hindi kasing galing ng langgam si Han Jun. Anong kwalifikasyon ang mayroon para makipagkompetensya sa Aaron? Nang makita niya si Han Tianyang, agad siyang pinayuhan ni Han Jun. Ibinabari ni Nangang Chenkyo ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tingnan si Han Tianyang. Ang kanilang mag-asawa, ito ay dahil sa mga interes na magkasama, Nangang Chenkyo ay hindi maaaring manggahas sa harap ng Han Tianyang sinasadyang gulo. Lolo, sigaw ni Han Jun na nakayuko. Naglalakad si Han Tianyang papunta kay Han Jun, at may humahampas na fan sa mukha ni Han Jun. Hindi alam ni Han Jun kung bakit. Wala siyang lakas ng loob na huminga. Humihingi ka ng tawad sa kanya. Malamig na saway ni Han Tianyang. Bakit? Si Han Jun ay mukhang hindi kumbinsido na ng paraan, bigyan si Aaron na paghingi ng tawad, hindi ba ito biro? Sinampal ni Han Tianyang si Han Jun sa mukha at sinabing, I'm sorry. Ako, si Han Jun, na hindi pa tapos magsalita, ay nakakuha ng ikatlong sampal sa mukha. Halatang namamaga ang sakit sa mukha. Si Nangang Chenkyo ay nababagabag sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nang ahas na manghimok. Alam ni Han Jun na sa oras na ito, bukod sa paghingi ng paumanhin, kahit anong sabihin niya, siya ay mabubugbog. Sa harap ng makapangyarihang aura ni Han Tianyang, maaari lamang ikompromiso ni Han Jun ang pansamantala at sabihin kay Aaron, I'm sorry. Walang pakialam si Aaron. Hindi niya ito masyadong pinapansin. Kahit anong sabihin o gawin niya, wala itong kinalaman sa kanya. At malapit na siyang umalis sa lupa. Ang mga maliliit na bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pansin ng Aaron. Lolo, alis na po ako. Sabi ni Aaron. Huwag kang mag-alala. Natapos si Han Tianyang, pagkatapos ay bumaling kay Han Jun. Isang uri ng nagbabala na premonition ang ipinanganak sa puso ni Han Jun, ngunit hindi sapat ang humingi ng tawad. Sa iyong mga tuhod, sabi ni Han Tianyang. Nagkaroon ng dagandong sa ulo ni Han Jun. Si sorry tatlong salita, ay ang kanyang bottom line, hindi inaasahan na Han Tianyang kahit na gusto sa kanya sa Aaron lumuhad. At ikaw, tumingin si Han Tianyang kay Nangang Chenkyo at nagpatuloy. Hindi lang si Han Jun kundi pati si Shi Jing. Bagamat mula maliit hanggang malaki, hindi itinuring ni Nangang Chenkyo si Aaron bilang kanyang apo, siya rin ang elder ng Aaron. Paano luluhod si Nangang Chenkyo hanggang Aaron? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.